Naisip nyo na ba kung paano ginagamit ang mga professional trader ang RSI indicator na kung saan constantly ay nakakahanap sila ng high probability trades? Paano ko sabihin ko sa inyo na ang pagmamaster dito sa napakasimple at the same time powerful tools ay pwedeng magbago ang resulta sa pagtatrade mo? Tara, pag-usapan natin. Sa video ito mga tol ay i-share ko sa inyo yung mga nakukuha ko at natututunan ko when we talk about RSI indicator sa mga nakaraang video na mga in-upload ko. Kaya sa mga maririnig nyo, I hope pina-practice nyo rin to at isinasabuhay. Makikita mo ako dito mag-trade ng live, step by step, gamit ang mga tinatalakay natin dito. Like for example, RSI indicator at the same time mga tol, yung mga techniques na dapat nyong malaman. Welcome back to Trade Smart with Nok Nok. And for today's video mga tol, kung bago ka pa lang dito na nanonood, huwag mo na kalimutang i-click ang hit button dyan na subscribe because today mga tol, dadako tayo sa real money kung saan maglalaro tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang mga bihasang indicator like for example RSI indicator at yung iba pa na dapat natin gamitin. So kung nandito ka para matuto, panoorin mo. Ang main content natin for today's video mga tol is number 1 is reference to previous video, kaya dapat mapanood nyo muna yung mga dati kong video. Kung hindi mo pa napapanood yung mga last video ko na in-upload patungkol sa how to use RSI or should I say ano nga ba yung RSI, paano gamitin ito at the same time ano nga ba yung overbought and oversold. So makikita mo dyan mga tol, meron na tayong RSI indicator dito sa baba. So ito nga pala yung red line, ibig sabihin nga nito mga tol, nakaset siya ng 70, kapag lumampas dyan, that's the time na bababa na yung asset. At the same time, ito naman green, yan naman tinatawag natin oversold. Kapag lumampas dyan, ibig sabihin below 30 na, that's the time na magre-rebound naman yan pataas. Okay? Pero sa mga yan mga tol, mga tsorya-tsorya pa lang yung mga may isip mo na nangyayari dyan. But this time mga tol, i-apply na natin siya ng live gamit ang RSI indicator. So ano pa kinintay nyo? Simulan na natin. Number 2 mga tol, magbibigay ako ng brief explanation na kung saan how to trade with RSI indicator para at least may idea kayo. Bago tayo dumako sa pagla-live natin mga tol, mas mahalaga na ma-recap lang kayo mga tol on how to use RSI indicator. Isa na dito sa pag-uusapan natin, overbought and oversold. Pag-usapan naman natin ng overbought mga tol na kung saan the RSI ranges between 0 to 100. Tandaan nyo mga tol, no, kapag nag-move na siya above 70 mga tol, no, meaning to say overbought na tawag dyan. Ibig sabihin, yung asset mo mga tol, magpo-fallback na yan. At kapag nagtuloy-tuloy naman ang fallback at umabot naman tayo below 30, ibig sabihin naman mga tol, oversold na yan. Meaning to say mga tol, that's the time na possible tumaas na yung asset natin. So, ganun lang siya kadali. Overbought and oversold. So, dapat naunawaan niyo yan. Sunod naman dito, syempre yung crossover na kung saan, dito naman sa crossover, kapag napansin mo naman na yung asset mo nag-cross nung nasa 70 na, ibig sabihin mga tol, pababa na yan. At kapag naman pababa naman at nag-cross ng 30 naman, ibig sabihin pataas naman yan. It often confirms a trend's reversal or continuation. So, ganun siya. Kumbaga mga tol, kapag alam mo yung overbought, oversold, tsaka crossover, ito yung mga pangunahing principle na kung saan dapat alam mo to kapag nagte-trade ka. So now, let's put them into action. Tara! Number 3, trading session. Number 1 na rito mga tol, adding the RSI indicator. So napakahalaga niya kasi yan yung magbe-base kung overbought na or oversold. So you need to put some indicator like RSI indicator para at least aware ka sa mga nangyayari at nakikita mo visual yung indicator. So mga tol, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng RSI indicator at ano nga ba yung overbought, oversold. So tara, papakita ko sa inyo dito. So ito yung chart ng ating trading. So pili ka lang dito, sa baba may menu dyan, mga tools dyan. Click mo lang to, then pipili ka na dito kung anong indicators yung gagamitin mo. Marami dyang mga indicators, pero RSI yung gagamitin natin, meaning relative price trend measure. Pili ka lang dyan, tapos eto na yung mga period, eto yung level 30, tsaka level 70 na sinasabi natin. Okay, confirm lang natin ha. So, mas maganda may RSI indicator ka para may idea ka kung ano nga bang nangyayari sa asset. Okay? At this time mga tol, papakita ko naman sa inyo kung paano naman mag-set ng asset. So, ito yung asset, makikita nyo sa taas. Okay?
Sa asset list nito mga tol, makikita nyo, marami dyang asset. Pero bakit nga ba Euro at USD yung ginagamit natin? Kasi ito nga yung popular and most liquid pair na ginagamit nila. So, try natin ng Euro at USD. Click mo lang yan mga tol. Tapos, bukod sa asset, kailangan aware ka din sa time frames na tinatawag. So, meaning to say, ito yung deal duration dito sa baba na kung saan pwede mo siyang iset ng gusto mong oras. Kung kailan magdi-deal yung situation. Like for example, gusto ko dito 5 minutes bago mag-deal yung aking trades. So, ganun siya. Makikita mo siyang ganyan. Tapos, kapag nakita mo ng ganyan, mga tol, it's time to decide kung magbabay ka o magsesell ka using RSI indicator. So, mas maganda, aware ka dyan. Okay? So, yun lang naman. Actually, kung ba't 5 minutes, mga tol, kung ba't yun yung nasa-set natin, kasi the 5-minute time frame strikes a balance between short-term opportunity and long-term trends. Dako na tayo sa trading session, mga tol, no? So, ipapakita ko sa inyo yung 5 trades na kung saan ibibigay ko yung mga example ng mga mangyayari. Okay? So, tara, punta tayo dito sa ating trading. Nakaset na tayo dito sa ating RSI indicator. So, tumama siya dito. Tumama doon. Nako-oversold siya. So, that's the time na pwede ako mag-buy. In 30 seconds, 100 pesos. Tingnan natin kung aangat siya ng todo. Alright! Ayan na, panalo tayo. 188 pesos. So, ganun lang kadali sa oversold. Ngayon, hintayin naman natin mag-overbought. Tapos, doon naman tayo magbenta. So, ito na mga tol. Makikita nyo na. Ayan na, tumama na. That's the time na magsesell na tayo. Okay? Tumama na siya sa 70-point line na tinatawag. So, deal duration natin is 30 seconds. So, hintayin natin. Ganun lang kadali. Panalo agad. 188. Diba? That's what I'm talking about. Yan yung another trade about sa overbought, di ba? So, ibig sabihin, pababa na yung asset niya. Okay, syempre mga tol, ang pang-apat natin ay deposit and withdrawal process. So, as you can see mga tol, punta ka lang dito sa finances. Tapos makikita mo dito yung deposit na tinatawag natin dito. So, meron tayo dyan GCash, Paymaya, at the same time, maraming pagpipilihan dyan. At kung gusto mo namang mag-withdraw, meron din tayo ditong withdrawal. So, pili ka lang dito sa withdrawal. Lagay mo lang yung name mo, GCash account, last name and email. So, dyan mga tol, request mo lang. At meron akong gustong i-suggest sa inyo mga tol. Dahil alam nyo ba na merong 120% bonus kapag ginamit mo ang promo code? Kailangan mo mag-deposit within 24 hours dahil dyan lang gagana ang promo code natin. At kapag di nyo nagamit yan mga tol within 24 hours, ay hindi nagagana ang ating promo code na 120% bonus. At yung bonus na yun, mga tol, paalala lang, no, hindi nyo pwedeng ma-withdraw. Kumbaga, ang purpose ng 120% bonus is yung mga nagdi-deposit, advantage yun kasi meron kang opportunity na makapaglaro ng mas matagal. Okay? So, yun lang, mga tol. Yun ang ating live for today's video, mga tol. Ang live session with RSI indicator. Gaya ng nakita nyo mga tol, ganun lang siya kadaling intindihin at syempre kailangan may disiplina ka. The RSI is not just a theoretical concept, no? Nangyayari talaga to kapag ka alam mo kung paano gamitin. It's a practical tool that you can help to identify yung mga signals like for example overbought, oversold, or anything na high probability setup in real time. Until next time, happy trading!